Dahil may nahuli na naman tayong tilapia ngayon, ay magluluto ho ako ngayon ng masarap na tinolang tilapia na mayroong upo at saka patola. Dumating na din ho yung in-order nating mga kawayan. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa aking buhay probinsya. Pagkagising ko ho kanina diyan sa kubo, ayan ako'y bumabalaang tapos uminom na ho ng kape pampalakas. Pagkatapos magkape ay kinuha ko lamang ho yung aking speaker na pamalakasan para may speaker tayo, may sounds tayo habang namamandaw. Nang okay na ay maglalakad na ako papunta doon sa pangpang para makapamandaw na. Solo muna ako ngayon, ako muna ang magkasagwan at magtitikin. Pagkakadating ko sa bangka, pagkakakita ko ay wala naman tubig kaya hindi na ako naglimas kaya diretso larga na tayo. Ang mga maririnig mo lang diyan ay mga tunog ng kuliglig at huni ng mga ibon. Kadating diyan sa medyo open na lawa, ayan ako'y nanagwan na hanggang doon sa makarating sa aking boborat. Unang angat, mga gurami ho ang laman. At diyan naman ho sa pangalawa, ayan meron na ho tayong nahuling mga tilapia. 4 na piraso agad yung laman ng boborat kaya may pang-ulam na tayo. Pag angat ko nga nung pangatlo ay bukas na naman pala yung pintuan kaya ay may nakawala yung isang isda, yung pangalawa naman ay doon sakto nalaglag sa aking bangka. Di talaga maiwasan minsan ay maiwanan mong bukas. Sayang lang talaga pag may mga nakakawala. Pag ako'y nakakahuli ng tilapia mga katrops ay diyan pala ang pauwi sa bangka ay ako'y nag-iisip na kung anong aking lulutuin. Tamang tama ngayon ay may nahuli tayo. Meron na naman tayong pang-ulam para sa ating pananghalian. Ay parang kasarap humigop ng mainit na sabaw ngayon. Kaya ang lulutuin natin diyan sa akin nahuli ay tinola sa upo at saka sa patola. Ay pagkakasarap na yun pagsasamahin mo yung upo at patola ay ewan na lang sa sarap ng lasa ng iyong sabaw. Habang nililinis ni inay yung aking mga nahuling tilapia ay ako muna ay kukuha ng pangrekado para sa ating tinola. Kumuha muna ako ng dahon ng siling ilabyu. Sumunod na aking kukunin itong pamalakasang upo natin. At dahil meron naman hong patola si kuya ay kumuha na din ho ako ng patola para mas masarap yung ating sabaw. 3 piraso lang ay diyan lang ay malasa na. Doon pala sa tabi at likod ng ating kubo mga katrops, ewan pa kung kailan pa ako makakatanim diyo. Gawa ng ang tubig ay pabalik-balik pa. Lalo na pag umulan maghapon ay paniguradong sulong na naman ang tubig. Pag pwede na ho siyang iparotor, ayan doon ako mag-iisip kung anong aking tatanim. Balak ko nga sana ay kung naapagat pwede ng taniman ngayon ay baka melon na lang. Ay pag hindi ay baka akin sitawin na lang. Gawa ng 48 to 50 days or 45 ay pwede na tayo makapag-harvest doon. Pagkakauwi ko ng kubo mga katrops ay akin na hong hinanda yung aking lulutuin. Akin lang hong hinimay ng kalakihan ng kaunti iyang humpatola at saka ho yung upo. Diyan naman ho sa pang-aaroma ko ay sibuyas, bawang at luya. Iwasan nyo ho ang pagkain ng luya para maiwasan hong ituring kayo bilang kuya. Ay, biro lang ho. Masarap din pala yung luya mga katrops. Ako'y may kumakain ng luya. Sa tinolang tilapia, pwede nyo ho siyang pirituhin, pwede nyo ho siyang hindi na pirituhin. Pero mas gusto ko diyan mga katrops sa tilapia ay pipirituhin ho. Kaya akin muna siyang pinrito. Pagkatapos ay ako'y nagbisa na. Inuna ko lamang ho yung luya tapos na golden brown na isusunod ko na yung sibuyas at bawang. Nung okay na ilalagay ko na yung upo at patola. Nilagyan ko na din ng patis pampaalat sabay sabaw. Sa bawat araw ikaw lamang yung naiisip. Ay biro lang nilagyan ko na din nung pangalawang hugas ng sinaing. Maglalagay na din ho ako ng chicken cube, seasoning at paminta. Kung luto na yung upo ilalagay ko na yung pinirito kong tilapia. Maglalagay na din ho ako ng siling panigang at down ho ng siling ilabyu. At nung luto na ay ako'y nagtimpla ng kape para makakain na. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay tinolang tilapia na meron ho siyang upo at patola. Gawa na ho kanina ako'y habang namamandaw ay pagkakalakas ng hangin at kulimling. Isa pagkakalamig ngayon kaya napaibig sa iyo makapagluto na merong sabaw. Yang palang upo mga katrops ay nag-iiwan ho iyan sa kanyang loob ng init. Matagal gan lumabig. Some beses nga ay nung bagong luto ay ako'y kumain agad ng upo ay sadya naman napasok. Nagsawsawan lang ho ako ng patis, kamalansi at saka ho iyang siling ilabyu. Yan, kanya-kanya na hong sandok at kanya-kanya ng higop na mainit na sabaw. Sarap din palang mamapak niyang hong upo. May dumating na naman tayong trabaho mga katrop. Susunod natin diyan sa farm. Dumating na ho kasi yung ating in-order na kawayan. 200 pieces na kawayan ho yung aming in-order. At ang aking hong napagbayaran ay 3,000. Malayo kami sa bundok mga katrops kaya hindi ho libre yung aming mga kawayan.
kawayan ay amin din ho siyang ino-order. Kaya diyan pa lang sa kawayan ay mamumuhunan ka na. At yung mga kawayan na yan ay doon ko ho ilalagay sa kamalatis, sili, ampalaya at saka doon sa aking upo. Kaya panigurado bukas niyan ay mabibisi na naman tayo sa farm. Maghapon na naman tayo sa initan ay sana kulimlim. Bibili na naman na to, order na ulit ako ng Bionic para panali. Naka-order na ako ng 3 ply. Yun nga lang ay susubukan ko sa susunod yung 1 ply lang. Masubukan kung matibay ka, at pag matibay ay yun na lang yung aking gagamitin. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga ka-troops. Love love!